Okay. 3, 2, 1. Amen. Hallelujah. Kapkabla ko tinagan ni Apo itong galmay si Tirita Gandaway. Kanyaya amin kakabsat nga guyboy at live streaming tayo. Napakadanunan dating aramit iti dating malem. Kahit kabla ko tinagan ni Apo Diyos itong galmay sa kalatayo tayo so timikikada. Kaya naggobyerno nga tultuloy tibiyag itong galmay sa. Kahit alawan nga kakabsat ay tangarot yung may panagkararag. Apo may daydayo kung may dantanok kakan kanay tibiyag tunggal may sa kanakmi. Kasi kakadiwapot may kikada tunggal may sa wama. Dahil yung aramid mikit ipay mo ka dito na anay nga balay kay Lord Jesus. Kit ama, talik ko kay ken kawapo, tibiyag tunggal may sa anak mo Lord Jesus nga adda nga nilagom iti nga umungmi iti nga malem. Kit kakadiwapot ti manglukat to puso tunggal may sa tapnolod God digiti aramid mi iti nga gundaway kas tamo digiti sa saom ngayon kami mahingan. Adda ka di Lord God ng isuwa po di mo patipker di spiritual life mi Lord God. Kaya nagbalin wapo nga patipker mi wapo di aldaw ngayon kami panpandag na nga may makipagpaginakan niya Lord Jesus. Bueno Lord Jesus talik ni kan tibiyag mi kastapet o Lord God digiti aramating tilete gundaway si ko wapo iti mang bendisyon mang tarabay mang ipaay tinilangitan na kinasiri Lord God. Tapno wapo adda wapo tinan anay nga balay di arami Lord God idapin kung maro din ken kami ni gito. Ikaw pitinagan mga pesos. Naging kararag namin ni gito. Amen. Amen. Hallelujah. Let's worship our God in spirit and truth. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever.
in our mind, Lord Jesus. You are forever and you're so great. You're so great in us, oh God. We want to lift you up on high, Lord Jesus, because you are the King of Kings and the Lord of Lords in our lives. Hallelujah. You're so great. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. The center of the keys, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness eyes to hide, and trembled at his voice, and trembled at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And always sing how great is our God. Age to age he stands,
us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and ever above in love. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and ever above your love. When to lift up your name on high, Lord. You are so great in us. You are great God. You are great provider. You are great healer, oh God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you for your faithfulness, oh Lord, to each and every one of us. Thank you for your presence, oh God. Thank you, Jesus, that you are here in the midst of us right now, God, Lord. Oh, hallelujah. We want to give everything to you, Father God. We want to give you the highest praise, Lord Jesus. We want to give you all, Father. It's all about you. So we are here, God, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Father God. Today, Lord, we want to thank you for all the things that you've done in our lives, oh God. And also the words that we're going to hear, oh God, Lord. Bless the words, oh God, Lord Jesus. Lord, thank you for everything, Lord Jesus. And we want to give it back to you. The honor, the thanksgiving and adoration, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon sa bawat isa, magandang oras. Hello everyone, happy Sunday to everyone. How are you? Kumusta ang bawat isa? Kumusta ang ating araw, ang ating buong linggo? Amen. Hallelujah. We're so blessed. Makakaupo. Amen. Amen. Tayo manalangin. Amen. Jesus. Salamat Panginoon sa isang pagkakataon na ang iyong mga salita ay aming maipag-aralan. Amen. May bahagi sa bawat isa. Yes, Lord. Alam namin Panginoon, palagi namin sinasabi na ang iyong mga salita ay nandun na lahat. Amen. Yes. Parang kumbaga sa vitamin ay nandun na ang vitamin A hanggang Z. Z. Nandun na lahat. So, napaka-importante ang iyong salita na aming mapakinggan at mapag-aralan sa aming mga buhay para kami magkaroon ng spiritual na kalakasan at patuloy na kami iyong gabayan at masumpungan ang iyong plano sa aming mga buhay through your word, Lord. So ang bawat isa na dinadalangin namin na sana'y tulungan mo kami lahat, isahandang aming mga puso para tanggapin ang iyong mga salita sa araw na ito. Thank you, Lord, for this wonderful privilege that your word will be shared it again. Thank you for this household, the Bailons family, na nagamit para magiging venue, Lord. So your word or your presence is unlimited. Kung saan yung dalawa
o tatlo na nagpupuri sa iyong banal na pangalan, nandun ka. Amen. Thank you for your presence today. In the name of Jesus, we ask all these things. Amen and amen. So sa oras na ito, muli kami po'y nagagalak na mabalitaan na kayo po ay kasama namin sinusundan niyo po ang ating mga live streaming, ang ating pag-aaral, at ang kagandahan ng ang ating samahan ay napakarami pong binigyan ng Diyos ng karunungan para magamit na tagapagsalita, may bahagi ang iyong salita. So ang dami namin tagapagsalita. Amen. So bago po tayo nagpatuloy, hindi ko po siguro ito gagawin nating parang Bible study. Hindi po preaching na parang isa-isahin nating pag-aralan ng salita ng Panginoon na kung saan kung aware po kayo, tayo po ay nasa series o kaya ay pag-aaral sa buhay ni King David, na kung saan si Sister Hanelet ay mula pa nung kanyang very introduction mula nung si David ay musmos o bata pa na nagpapastol lang ng karnero hanggang siya pinagtagumpayan na napatay niya, napagtagumpayan niya, nagkaroon siya ng victory sa pamamagitan ng pagtulong ng Diyos sa kanya, at natalo niya ang Goliath. Goliath is a picture of any struggles, problem, na kung saan si David ay maliit lamang, ordinaryo lamang, tagapastol lamang, pero malaki ang kanyang God. Amen. So, binibigyan ko lang po kayo ng konting background para idudugtong ko naman yung pag-aaralan natin ngayon, na kung saan napakaganda po dahil ang buhay ni David mula ay napakalaki, napakalawak, ang dami niyang experiences sa buhay. Amen. So so dito tayo sa Samuel. So ang buhay ni David, sabi natin kanina. Amen. So ang parte ng Biblia kung saan naka-record ang story, karamihan ng istorya ni David ay nasa 1 Samuel, 2 Samuel. Pero bago tayo magpatuloy, magbibigay lang po ako ng blueprint of 2 Samuel. Ang blueprint na ito ay sinasabi natin na ang una ay mula sa chapter 1 hanggang 10. Dito makikita natin yung successes, nagiging successful, nagiging victorious ang buhay ni David. Then hanggang diyan 10 hanggang 19, makikita po natin na si David ay naging hari ng over Judah. Then followed by nagiging hari siya, nagiging king over Israel. Then ang istorya ay makikita po natin na si David, he conquers the surrounding nations. So nandun yung kanyang victory, pagwawagi. Okay? Pagwawagi. Then bakit natin kinukuha ito? Bago tayo dadako doon sa pinaka-tampok ng ating pagmemensahe, dahil pagkatapos ng kanyang victory, pagkatapos na si David po ay na-restore niya yung mga nasyon o nation to peace and great military power,
Then, pagkatapos niyan ay si David ay nagkaroon siya ng personal life becomes entangled in sin. Alam po natin, he commits adultery with Bathsheba and then orders her husband killed in an attempted cover-up. So alam po natin, although David deeply regretted what he has done and sought God's forgiveness, but the child of his sinful act died. So it's like the message is, we may be forgiven by God for our sins, but we will often experience harsh consequences. Okay, so again, dahil series ito, magbibigay lang po tayo ng konting pag-aaral sa isang portion. Okay, binabackground po lang natin. So, ang dami, sabi ko sa inyo, ang dami nating pwedeng puluting pag-aralan, katulad ng loyalty ng kanyang nagiging best friend na si Jonathan. Na si Jonathan ay nagiging, siya ang anak ni Saul. Pwede rin nating pulutin yung aral na dahil ang daming bumoboto sa ganda ni David, sa kanyang performance, ang dami niyang mga napapagtagumpayang na-conquers sa mga kalaban, ang daming namamatay, nagiging victory palagi, nagseselos si Saul sa kanya hanggang ang kanyang ending ng pagseselos na ito ay gusto niyang hinanting niya kung ilang sundalo ang ganun yung background, surrounded by the background of this. But again, ngayon mag-focus lang tayo sa isa para hindi tayo gaanong humiwalay. Kukunin natin yung pulot aral sa hapong ito. Amen. Kung nandiyan po ba kayo, sabihin ng amen. Okay. So, babasahin ko lang ang dalawang verse o 1 to 4 ng 2 Samuel chapter 11. Nang magtagsibol, ang English ng tagsibol ay spring. Panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula noon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino yon. Sinasabi sa kanya ng iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam, at asawa ng Hittite o Hitiyong si Urias. Pinakuha niya at si Bathsheba at nanooy katatapos pa lamang na, okay, hanggang doon lang, okay? So, ang focus natin, ang tema na aking ipepresenta ngayon ay pinamagatang don't attract bad things. Katulad ng magnet, ano ba yung mga namamagnet? 'Di ba yung mga bakal lang, metal? So ang magnet, minamagnet niya ang mga metal, parang gano'n. So pag sinabing 30 speed, 30 speed lang ang iyong dapat pagdadrive, ang iyong speed, at ikaw naman ay nag-35, nag-37, at sinabi mo, wala dyan, wala yan, walang mga yan sa akin. Yun, so ang nagiging resulta, nakunan ka ng camera, may dumating, o meron kang yan, yung sinasabi nating bunga ng ating mga hindi pag-iingat. So, bad things attract bad things. Good things attract good things. Okay? So, para maganda, hindi tayo lalayo doon sa tema, don't attract bad things. Mahirap man aminin, mga kababayan, mga kaibigan, sa ating buhay, may mga bagay na nangyayari
alam niyo po ba na tayo din ang may gawa? Yeah. Siyempre, alam mong 30 with a minimum of 30 miles per hour lang, eh, siyempre, nag-37 ng 38 ka, kuha. Kuha sa camera. Okay? So, tayo rin ang naggumagawa, tayo rin ang nag-invite. Hello? Tayo rin ang nagki-create, tayo rin ang gumagawa ng ating sarili, ang sarili nating sakit ng ulo. Tandyan po ba kayo? Kuha natin yon. Tayo din, okay? Tayo nag-invite, tayo ang nag-create. Kung minsan sinasabi natin, oh, I am a victim of life. Kawawa naman ako. Hindi. Ang totoong nangyayari ay ikaw mismo. Alam mo na ngang labag sa health ng binayolate mo. O, nandyan, kuha. So, we help create life. And we have a big influence. So, ang mga dumarating sa ating buhay ay inaanyayahan natin, consciously or unconsciously. At the very least, actually, pinapayagan natin na mangyari o magtagal. So, it is very important to know that or what or where we attracted for. Saan tayo na-attract? Actually, doon sa parables o kwento ng isang puno, sabi ng Diyos ay my Father is the gardener, I am the vine, you are the branches. So, doon pa lang, ang puno, kilala sa bunga. Pag mabuti ang puno, siyempre, mabuti ang bunga. O kaya pag napakaganda ng bunga, siyempre, alam mo na yon na maganda ang puno. Amen? So, ibig sabihin, huwag padala sa ganda ng sanga, huwag magpadala sa ganda ng puno. Ang tanong, ano ba ang bunga natin sa buhay? Sa ating pagsisikap, sa ating pag-aaral. So, ang point natin dito is, some people attract problem. Sabi natin kanina, in the very introduction, create natin ang problema or trouble. Ulitin po natin, maraming tao ang gumagawa ng problema o trouble. Hindi ko sinasabing palaging tayo, pero kadalasan, tayo din ang gumagawa ng ating sakit ng ulo. So 2 Samuel chapter 11, 3 and 4, binasa natin kanina. Ano po ang makikita natin dito? Si Bathsheba. Saka ito yung the issue or history of Bathsheba. It creates big problem to both of them. Nagkaroon ng problema sa kanilang parehas. Yan po ba kayo? Amen. So, may mga biro-biro na sinasabi nila, pangalan Bathsheba. Ang ganda na, parang nakakaakit na. Kahit hindi mo man nakikita yung mukha o kaya katawan, Bathsheba, Sharon Cuneta, Aramina. Yung mind ng tao ay parang ang ganda. Kahit hindi pa natin nakikita sa mukha. Tama? So, maganda pa lang. So, the king, invite niya Bathsheba sa kanyang bahay na hindi niya wife. So, si Bathsheba naman, so maraming aral na mapupulot dito. Kung minsan, kaninong kasalanan? Si Bathsheba kasi, naligo pa, doon pa sa kita. Walang bubuan. Tama? Kaya kung minsan, tayo, ito laman, ito flesh. Huwag niyo sabihin super, I'm super Christian, I'm super holy, hindi, malakas ako. Okay? Kung wala kang scripture na panglaban, bagsak ka. Malala niyo yung si Jesus, pagkatapos mag-fasting for 40 days. Yeah, yung yeah. In his way home, sa kanyang binanatan siya agad ng kaaway. Si Jesus hindi kumain. Ano ang kailangan, ano ang foremost need ng si Jesus doon? Yung pagkain. Sabi ng kaaway, kung tulutuong Diyos ka, utusan mo nga na ang mga batong ito ay magiging tinapay. So alam niya na ang kailangan ni Jesus ay tinapay dahil hindi siya kumain ng 40 days.
So magaling si Jesus, importante po ito na meron tayong at least alam, wini-withdraw na salita ng Diyos. Okay? Sabi ng Diyos. So pag titignan mo 'yon, the scripture says. The scripture says. Dapat meron tayong the scripture says pag dumating. 'Yon. Okay? Sabi niya, it is not hindi lang tinapay nabubuhay ang tao kundi ang salita ng Panginoon. So wala pong excuse. Actually, si David kagagaling sa mga maraming ano yung victory sa Tagalog, katagumpayan. Kinonquers niya ito, another winning battles. Na-restore niya ang nation na ito, nagkaroon ng peace, nagkaroon ng military power, ganito. Pagkatapos noon, ito na, matratry siya sa isang, ito mga babae naman kasi, ano? So, hindi naman sa na, tayo pinapagalitan sila. Pero si Bathsheba naman kasi, maliligo lang, doon pa sakita ng iba. Hindi naman kami binabato yung sisi sa inyo mga babae, pero sana naman tulungan nyo rin yung mga lalaking hindi mahulog sa bilanggo ng pagkakasala. Okay. Tama ba yung Tagalog natin? Amen. So, hari ang nagpatawag sa kanya, anong magagawa niya? Malay natin kung gusto rin niya. Sa totoo lang, ang kultura noon, pagka ikay na found out na nakikiapid, ang kabayaran noon automatic ay kamatayan. Pero ang kabaliktaran naman noon, lahat ng utos ng hari sumunod ka. So So again, introduction ng ating ang ating lesson ay sila situation ang umimbento. Amen. So, verse 1. So, tagsibol, ayan, ang magtagsibol, sabi niya, winter. So, spring. Sa English, spring. Ang winter kasi is the rainy season in Israel. Rainy. Na kung saan, doon yung panahon na sila nagtatanim ng kanilang mga crops. Samantalang ang spring ay, ito yung sinasabi nating, spring was a good time to go to war because the road were dry. So ito yung, kaya sabi dito, ng tagsibol. So, yung mga sundalo, pinaghanda na para sa war. Gubat. Sa Tagalog, bigmaan. So, dry. At dahil dry, ito ay nagiging access para to make travel easier for troop movements, supply wagons, and chariots. Okay, again, in the episode of Bathsheba, makikita po natin, papag-aralan natin, dito lang tayo focus. So makikita po natin na si David ay he allowed himself to fall deeper and deeper into sin. Okay? Then, verse 1. Ito yung sinasabi natin si David kasi hindi sumama. Dito sa Tagalog, yung ending ng verse 1, si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. So, ang hirap pala yung nagpapaiwan tayo. Hindi tayo napapasama. Hindi, wala siyang plano nito. Pero may ano. Pwede kanyang kuro, bakit siya nagpaiwan? Siguro pagod. Siguro dumating din yung kanyang laziness. Makaka-relax nga. Hindi siya sumama eh. Pero may sure siyang kakayahang mag-utos. Ihanda na mga ito. Ganon. So nagpaiwan siya. He abandoned his purpose by staying home from war. Pero yung Tagalog kasi, nagpaiwan. Dito na lang ako. So, again,
Hindi naman niya sinasabi dito na magpapaiwan nga ako dahil ako'y maglalaba, magpapaiwan nga ako dahil ako'y busy at merong gagawin. Wala, nagpaiwan lang. So, napaka-delikado pala yung maiwan kang nag-iisa. Kung hindi ka busy. Kaya nga, may kasabihan na, when you are not busy on godliness, Satan will put you to work into something wrong. Yes. Diba, nakakatakot mag-isa? Kung hindi ka, nakakatakot. Mas maganda pa yung nakikimarites ka dyan sa labas. At least, nagmamarites lang kayo. Pero yung nag-iisa, delikado. Okay, hindi naman sinasabi dito na idleness o tamad siya na lumabas. Pero, pwede nating, ito yung sinatawag nating put word between the line. So, pag sinabi nating idleness, yung may katamaran. Dinadagdag lang natin doon na idle mind. Sabi nga nila, ang idle mind, yung tamad na kaisipan, ay nagiging devil workshop. Devil workshop. Maalala nyo yung pinag-aralan natin yung si Michal na namiminta na. Hindi sumama kay David doon sa kanyang doon sa kanilang pagse-celebrate. Sumasayaw doon. So, dahil namiminta na, wala siyang ibang ginawa kundi nag-criticize. Pag hindi ka busy, pag hindi mo involve ang iyong sarili sa gawain, pag hindi ka makikisama, nakiki-opposite ka doon sa direction, namimintanan ka lang, delikado yun. Delikado yun. O, in other words, kung hindi ka busy sa paggawa para sa Lord, you find yourself busy criticizing. Para hindi naman tayo lumalayo dun sa kwento ni David, pero inaano lang natin yung salitang idleness. Kaya ang akin advice ay punuin natin ang pagka-busy ang ating sarili. Amen? Para walang lugar ang paggawa ng mali. Amen? Kaya yung mga sinisipag na magbasa, dami lang prepare, busy dito, busy doon. Wala nang lugar yung paggawa ng pag-iisip ng mali. Pag-iisip ng ganito. Amen? Kaya ina-appreciate ko yung mga teacher natin dito na they are making themselves busy sa gawain. Pagbabasa, ano man yung pwede natin gawin. So, nagpaiwan. Amen? Yung salitang nagpaiwan He abandoned his purpose by staying home from war. Then, verse 3, he focused on his own desire. Siyempre, ang kwan naman dito, binigay ni Lord ito, yung damdamin. Binigay ni Lord ito, siya ang nag-create sa akin. Siyempre, kung minsan, sinisisi pa natin ang Lord. Hindi ko kaya. He focused his own desire. And verse 4, so when temptation, delikado itong Batseba naman kasi, talagang pag makita ko lang ito, ang dami kong kwan. So, hindi na ni-rebuke. Hindi niya pinukas yung kwan. Kundi ang sabi doon, tinanong niya kung sino yon. Sinong nililigo? Sabi siguro, siyempre, hari siya Wala na, pinatawag na. Okay? So, when temptation came, he looked into it instead of turning away from it. Hindi na niya kaya. Naghari na niya nung kwan ng laman. Then he sinned deliberately. Talagang kinahiga niya, literal, according to the Bible. Then 6 and 15, ito na naman, nadagdagan. He tried to cover up his sin by deceiving others. Diba? Nag-utos siya. Pinatawag niya yung kanyang asawa ni Batseba. Ganito. Then nag-utos siya na ilalagay doon sa frontliner para kung may labanan, siya ang mauna. So, ang ginagawa niya, parang gusto niya makuberan yung kanyang ginagawa. Sa pamasagot, ang dami niyang doble-doble ang kanyang kasalanan dito. Nakiapid plus
murder. Murder na naman dito. Yeah. Then, 11, 15, and 17, he committed murder to continue to cover up. Okay? Then 9, 12, 9, pag magjajam tayo, sinabi dito na, bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa na ng palabag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Orias, kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, pinapatay mo ang Hetiong or Hittite. Iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. So, to cover up. Pinapatay mo po to cover up. So, na-expose. Dito sa 12.9, na-expose yung kanyang yung plano niya, yung pagkakasala. Then, 12, 10 to 14, ito yung punishment. Basahin natin, 12 to 14. Ibinigay mo sa, ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Ito na yung kwan. Talagang deep in, nakita niya na nagkasala. Nahulog siya. Then, sumagot si Nathan. Then sinasabi nating wala ka ng ibang may kukumparang kalalim ng pag-iibigan ni Nathan. Actually, ni-search ko yun kung bakit si Nathan ang parang example. Sabi ni David you are more than woman. You are more than talagang hindi siya peking kaibigan. Kaya ang ganda rin pag-aralan kasi nakita ko yung loyalty dito Okay? 14, sumagot si Nathan, kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayon man yamang nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay at umuwi na si Nathan. So, sinabi na niya na may consequence. So, ang tunay na magkaibigan, nagre-rebuke, they rebuke each other, they criticize each other with love and respect. Maganda ang pagkasabi niya. So, in conclusion, sabi ko nga, series ito series. So, ikat natin dito, ang focus lang natin yung pagkabagsak ni David. Pagkatapos ng daming victory sa kanyang buhay, dito siya bumagsak. Amen? So, mga kaibigan, alam niyo po ba na David could have choose to stop and turn from evil at any stage along the way. Pwede naman siyang huminto. Pwede naman niyang ni-rebuke. Diba sabi sa James hindi nagbibigay ang Diyos ng testing na hindi natin kaya. Na kung saan, kung makikita niyang hindi na natin kaya, kung kinakalaban mo, gagawa siya ng way out. Ito, hindi niya kinalaban hindi na niya nakayanan. Lasag lang ako, sabi niya siguro. Ako'y flesh lang. Hindi niya kaya. Ako rin ay talagang galit na galit din sa mga babaeng hindi nila tinutulungang So, again, ito yung huling message natin dito kasi focus lang tayo dun sa pagkabagsak ni David. Pwede naman siyang huminto o ni-rebuke kung gusto niya. But, ito yung isang katotohanan. Once sin gets started, it is difficult to stop. Pag inumpisa mo, ang hirap i-rebuke, ang hirap ihinto. Kandong ka na According to James 1:14 and 15. Then, the deeper the mess, sabi nga dito, the deeper the mess, kung malalim at malalim na yung mess up, kaguluhan, magulo na, lalim na, may involved na murder, may involved na pagsisinungaling, and lalim-lalim na, then the less we want to admit having caused it. Parang gagawa tayo ng kaparaanan na ayaw nating umamin. Ayaw nating umamin. Okay. Ito ang mga huling
advice natin dito. May kasabihan na, alam nyo ba na may kasabihan na it is easier to stop a sliding down in a hill. Mas madali daw huminto pag ikaw ay naglalaro o kayo mag-i-slide nung nandun ka pa lang sa umpisa sa taas. Mas madaling ihinto. Okay? When you are near the top, madaling ihinto pag nasa near on the top ka pa. Than when you are halfway. Okay? Mas madali daw ihinto ang sliding down kung nandun ka pa lang sa magi-start sa taas kaysa nakakalahati ka na. Ang ibig sabihin nung nakakalahati ay ibig sabihin nung nasa taas ka nga pero hindi ka pa nag-uumpisang mag-slide. Mas madaling pahintuin. Kaysa yung ikaw ay nasa sa gitna, ibig sabihin nakabuelo ka na eh. Nakabuelo na eh. So, done when you are halfway down. Kakagudwa ako na eh. Mapasarding mo ba yung data ka nakabuelon. So, ibig sabihin nun, mas madaling pahintuin yung sliding down kahit nasa taas ka pa, kahit hindi ka pa nag-uumpisang mag-slide, kaysa nasa halfway ka. Nakabuelo pare eh. Nakatagay na eh. Nakatagay na eh. So, pwedeng ang sabihin natin, bahala na bukas. Bahala na kung anong mangyayari. So, solution, bago natin i-conclusion o kaya ipag-closing prayer is, the best solution is, what? To stop sin before it starts. Ulitin po natin, walang mahabang conclusion, kundi, kasi ang pinag-anunan na dito is yung mga temptation o sin. Ang solution ay, learn to stop. Pag-aralan nating ihinto o i-review bago pa man mag-umpisa. Ang Diyos ang tutulong sa ating lahat, sa ating patuloy na pag-aaral. Siguro isang topic din sa ibang araw, isang topic din yung kanyang nagmumula sa puso na sa kanyang pagkakasala. Kung bakit siya natawag na a man after God's own heart. Maraming magagandang aral na makuha natin kay David. So, again, nawa ay tayo'y nakapulot ng aral sa buhay ni David at ito'y patuloy pa din nating pinapag-aralan ito. Siguro, ang buong November ay hindi pa magkasayon. Depende sa mga pwede nating puluting mga point to point. Although yung mga nakaraang panahon, pinag-aralan din natin patungkol sa mga ibang karanasan niya, no? Pero it's a series. Then again, thank you and tayo mag-pray. Hallelujah. Dakilang Ama, salamat sa lahat napakalaking biyaya, ang iyong pag-ibig sa amin, ang pagkakataon na ang aming pag-aaral sa iyong salita. Tulungan niyo po kaming mapagtagumpay, victorious sa aming mga buhay. Kaming mga anak mo, Panginoon, ang excuse ng iba ay kami tao lamang. Pero ngayon ay gusto naming sabihin na kami tao lamang pero ang presensya ng Panginoon ay nananahan sa amin. So hindi kami nag-iisa sa aming mga laban. Tulungan niyo po kaming mapagtagumpay. Pwedeng ngayong araw na ito ay yung negative side na pagkabagsak ni David ang aming pinag-aralan na kung saan importante ring aming pag-aaralan ang parteng ito. So, i-bless at pagpalain mo ang bawat isa, lalong-lalo na ang aming mga masugid na taga-sunod, taga-subaybay sa aming live broadcast o live streaming na ito. Ikaw ang tumulong sa kanila, palakasin mo sila. Ikaw ang Diyos na ang aming palaging pag-asa sa panahon na kami parang nag-iisa at walang
walang malalapitan. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, at alam namin na ikaw ay unlimited in the presence. You are infinite God. Your power is unlimited. Your presence is unlimited. You are here, you are everywhere, at of course, lahat ng bagay ay kaya mong gawin. You are able, kaya mong gawin, ang walang problema na hindi mo kayang solusyonan. So Lord, patuloy mong ipagpalain ang aming gawain nito, ang buong grupo, ang aming pagkakaisa, sa aming patuloy na ang aming patuloy na journey, Panginoon, sa buhay na ito. I-bless mo ang aming mga kasama, i-bless mo ang aming pamilya, i-bless mo ang aming mga anak, at buksan mo, patuloy mong buksan ang aming mga spiritual na paningin para makita namin kung saan mo gustong dalhin kami. Patuloy mong buksan ang aming mga puso, Panginoon, para patuloy naming maramdaman yung puso ni Kristo para sa mga kaluluwa. Lord, panghuli, gusto naming humingi ng makalangit na karunungan na nanggagaling sa iyo. Sana ikaw ang patuloy na magiging hari o maghari sa aming samahan na ito. Salamat sa mga tagapagturo, tagapagsalita mo, si Sister Joy, kapatid na Sister Hanilet, sa kanyang effort, si Sister Ate Marceli, maalala rin namin si Ate Estrella na kung saan umuwi sa Pilipinas. May your surrounding presence at blessing be upon her. Ang pagpunta rin nila Pastor Dumalis, Pastor Daniel dito sa London, we are praying for that, Lord. So again, Lord, umaasa kami, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Salamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng provision, lahat na ang nabanggit ng tagapagturo kanina, yung the joy of the Lord is our strength. Sana patuloy na kami, yung kagalakan ay merong sa amin, yung peace, joy and peace, Lord, may be with us all. So Lord, again, binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Magandang oras, magandang araw. See you next time. God bless. We love you all.